O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Musta na mga gwapo at maganda nating ka-anime recaps. Ang ating anime series for today ay pinamagatang Plastic Memories. Ang ating bida sa kwento ay si Tsukasa Mizugaki. Si Tsukasa ay isang 18 taong gulang na nakakuha ng trabaho sa SAI na isang major global corporation. Ang SAI ay gumagawa at namamahala ng mga android na may mga emosyon ng tao na tinatawag na Giftia. Si Tsukasa ay itinalaga sa isang departamento na tinatawag na Terminal Service. Lumalabas na ang departamento ay para sa mga empleyado ng Deadwood, kung saan ang pangunahing responsibilidad ay kunin ang Giftias na umabot sa kanilang mga expiration dates. Ang masaklap pa nito, si Tsukasa ay nakipag-partner sa isang babaeng Giftia na nagngangalang Isla, na walang anumang responsibilidad maliban sa paghahain ng tsaa sa kanyang mga katrabaho. Si Michiru kasama ang kanyang partner na si Zack pati na sina Tsukasa at Isla, ay nakarating sa lokasyon ng kanilang retrieval target na si Edward. Nilapitan kaagad ni Zack ang owner at nakipag-negotiate dito. Isang madamdaming pagpapalim ang iniwan ng Giftia sa kanyang mga owner. Saka din nila ni-retrieve ang lalaking cyborg bago pa umabot ang expiration date nito. Ginagawa nila ito dahil kapag na-expire ang isang Giftia ay nawawala ito sa katinoan. Nang sumunod na araw, pumunta sina Tsukasa at Isla sa bahay ni Chizu Shioranen na owner ni Nina. Nagreklamo si Michiru dahil palaging nagagalit at ayaw silang papasukin ng matanda kapag dumarating sila. Nagpasya silang pumunta sa ibang target pansamantala at nang makarating, narinig nila ang owner at ang Giftia nito na tumatakbo at sa kagustuhang mahabol, tumalon si Isla sa building kung saan aksidenteng nahulog siya sa basurahan. Gumugol ng ilang araw sina Isla at Tsukasa para subukang makipag-negotiate kay Miss Shiorana at para makumbinsi ito at nagdadala sila ng mga pagkain at tsaa baka sakaling papasukin sila. Pero lagi silang ipinagtatabuyan, at sa isang desperadong pamamaraan ay umakyat si Isla sa pader ng compound ni Shiorane kaya nakita ng lalaki ang matambok nitong puwet. Nahulog siya sa halamanan at nadumihan at nakita siya ng masayang si Nina bago dumating si Chizu na nagbabantang tatawag ng pulis, pero nakiusap si Nina na hayaang makapag-shower muna si Isla bago umalis. Sa loob ng bahay, nag-offer si Tsukasa kay Chizu ng mga pagpipilian na pwede nitong kunin sa retrieval. Pero pinatahimik siya ng babae at sinabing mas gusto pa nitong mamatay kaysa mawala si Nina. Samantala, nagkaroon ng pag-uusap sina Nina at Isla sa loob ng shower kung saan batid niyang malapit na siyang ma-retrieve at para din ito sa ikabubuti ng lola. Ngunit ayaw niyang makitang malungkot ang kanyang lola sa kanyang pag-alis. Dito napagtanto ni Chizu kung gaano siya naging makasarili at nagpasyang pirmahan ang agreement form saka pinapasok si Tsukasa sa loob ng kanyang bahay para makapagmeryenda. Nang matapos na silang magmeryenda at nasa storage chamber ng Terminal Service 1 na si Nina ay ipinaalala niya sa kanyang lola ang mga bagay na kailangan nitong gawin kapag wala na siya. Mula dito, nag-iwan si Nina ng isang madamdaming pagpapalem sa kanyang lola Chizu. Ngunit sa daan pag-uwi ay hindi na napigil ni Isla ang paglabas ng ihi dahil nakarami siya ng nainom na tea at napahiya siya sa harap ng lalaki. Nagsimula nang magtrabaho si Tsukasa sa kanyang mga assignment sa terminal service kasama ang kanyang partner na si Isla. Ngunit dahil hindi sanay sa field si Isla ay nagkakamali ito at hindi nila nagagawa ng maayos ang trabaho. Pero ni-report ni Tsukasa kay Michiru na senpai nito na siya ang dahilan ng mga pagkakamali kaya siya palaging pinapagalitan ng babae. Nang makita si Tsukasa ng kanilang supervisor at dating kapartner ni Isla na si Kazuki Kwanomi ay niyaya siya nito pagkatapos ng trabaho. Kailangan daw nilang mag-usap tungkol kay Isla. Sa bar ay sinabi ng babae na nag-aalala siya sa pakikitungo ni Nasuka at Isla sa isa't isa. Sinabi naman ni Tsukasa na nais pa niyang maunawaan kung ano ang ugali ni Isla. Pinag-face mask ni Kazuki ang bida ng malambot. Nang malasing si Kazuki ay biglang dumating ang isa pa nilang katrabaho na si Yasutaka Hanada at sinabi nitong siya na ang mag-uuwi kay Kazuki. Mag-e-exercise na naman si Junjun yan. Pagbalik sa opisina, nalaman niyang naging abala si Isla sa ginagawa nitong pagsasanay. Sa loob ng unit testing room, nagpakilala ang babaeng may dilaw na buhok na si Eromiru at ipinakilala rin kay Tsukasa ang nasa control console na si Mikijiro Tetsuguro. Silang dalawa ay mga in-house engineers sa terminal service. Kalaunan pa ay nalaman ni Michiru na si Isla pala talaga ang nagkakamali sa mga lakad nila kaya kinausap nito si Tsukasa at humingi ng tawad. Nang malaman ni Tsukasa na nagsasanay si Isla para mas maging makatulong siya kay Tsukasa ay naisip ng lalaki na gawin ang makakaya para din sa babaeng robot. Nang sumunod na araw, pumunta muli sina Tsukasa at Isla sa car repair shop. Sinubukang tumakas ni Yutaka pero nagawang ayusin ni Tsukasa ang sitwasyon. Si Max at ang kanyang owner ay humingi ng paumanhin dahil sa ginawang pagtakbo noong nakaraan nang bumisita ang dalawa.
Pinirmahan ni Yutaka ang agreement form at pinayagang matapos ni Max ang ginagawa nitong pagkukumpuni ng sasakyan bago isinagawa ang retrieval at pagtanggal sa alaala nito. Sa terminal service, lahat ng empleyado ay inaasahang maninirahan kasama ng kanilang mga partner. Dahil sa setup na ito, nagsimulang manirahan si Tsukasa kasama si Isla. Kahit na magkakasama ang dalawa sa isang silid, hindi pinapansin ni Isla si Tsukasa sa bahay at ni minsan ay hindi siya nakikipagkwentuhan dito. Nalaman ito ng katrabaho ng bida at sinabihan siya ng loka-lokang si Ero na kung gusto niya ay bigla niyang buksan ang banyo pag naliligo si Isla at kunwari sabihing hindi sinasadya. Agad naman itong nilista ng bida pero kontra si Michiru na parang nagseselos. Pag-uwi ay nabigyan siya ng pagkakataon na gawin ang sinabi ni Ero pero hindi niya ginawa. Pero nagpalit ng damit ang babae sa harap niya kaya napalunok si Junjun. Nakikipag-usap naman sa kanya si Isla kapag nasa trabaho sila pero pag-uwi ay lagi itong tahimik na kinabahala ni Tsukasa. Sa payo ng mga kasamahan sa trabaho, sunod-sunod ang pagtatangka ni Tsukasa na mag-open up sa kanya si Isla. Mayroong nagpapakita siya ng muscles at nag-exercise sa harap ng babae. Mayroong nagluluto siya pero nasusunog ito. Mayroong nagdala siya ng bulaklak para aliwin ang babae. Ngunit nasuntok lang siya ni Michiru na nagbabantay pa rin sa kanila dahil nasa kabila itong kwarto. Ang ingay kasi niyang palagi at tila binabantayan siya ni Michiru. Sinubukan din niyang magdamit babae sa harap ni Isla pero wala pa ring epekto. Pero nakita siya ni Michiru at iba ang tingin nito sa bida. Minsan ay sinabihan siya ng manyak na si Yasutaka na puwersahin niyang idikit si Junjun kay Gengen pero palabasin na ito ay aksidente at tiyak na mapapalapit ang babae sa kanya. Hindi naman niya ito binalak gawin pero nangyari na natamba si Isla sa harap niya kaya napada pa siya sa harap ng babae. Pero napagkamalan siya ni Michiru na pervert at nag-apoy sa galit. Kabisado ni Kazuki ang ugali ni Isla at sinabihan si Tsukasa kung ano ang gawin sa babae. Nagpasama nga si Tsukasa kay Isla na bumili sa labas ng damit para panregalo daw sa nais-regaluhan ng bida. Bumili sila ng damit na eksakto sa laki ni Isla. Saka tinawag niya ito sa isang park. Pero agad na nagpaalam ang babae at naiwan si Tsukasa mag-isa nang malaman niyang siya pala ang nais bigyan ng lalaki ng regalo. Dahil dito ay nagkaroon na ng kaunting pagbabago sa pagitan ni Isla at Tsukasa at naging komportable na ang babae sa pakikipag-usap sa bida. Kinabukasan ay nag-ingay sa saya si Tsukasa nang batiin siya ni Isla ng magandang umaga. Kaya dumating si Michiru at parang nagselos. Pero dahil nagpapalit ng damit si Isla ay tinapon niya ang lalaki sa labas. Minsan ay inutusan sina Tsukasa at Isla para sa retrieval ng isang babaeng nag-aalaga ng bata. Sinabi ng boss na para daw magka-experience ang bida at si Isla. Nagpunta sila ng bahay na kinaroroonan ni Marcia na giftiya na kanilang kukunin at masaya naman ito na tinanggap sila. Pinag-face mask pa nito ng malambot si Isla na muntik ng malunod. Sinabi ni Marcia na birthday ni Sota, ang batang may-ari sa kanya, sa darating na araw. Pagdating ng bata ay sinabi nito sa mga bida na kunin na si Marcia ngunit ang totoo ay masama ang loob nito dahil mawawala si Marcia sa kanya. Kaya hindi na muna tinanggap ni Tsukasa ang papel na pinirmahan ng bata. Nagpa siya sina Tsukasa at Isla kasama si Marcia na ipagdiwang ang kaarawan ni Sota at binalak gumawa ng strawberry tart. Ay mali, iba palang tart yun. Ito ang tamang strawberry tart. Isang hapon habang pauwi si Sota ay nadaanan niya ang isang ina at anak na nasa playground at nainggit. Lumapit si Michiru kay Sota at sinabi dito na siya ay pinalaki rin ng isang giftiya. Pero hindi siya pinansin at sinabi ng bata na ang lahat ng alaala nitong sinabi ni Marcia ay puro kasinungalingan. Sa araw ng birthday ng bata ay naghanda ng mga decoration at nagluto ng masarap na pagkain ang mga bida kasama ni Marcia. Noong una ay nahihirapan si Tsukasa ngunit dumating si Michiru at tinulungan siya. Nagkadikit pa ang kamay ni Michiru at Tsukasa kaya sekretong na-conscious ang babae. Pagka-uwi ni Sota galing sa school ay binuksan niya ang pinto at nasorpresa sa dami ng pagkain sa mesa. Pero malamig niyang sinabi na hindi siya nagpahanda para sa birthday. Ngunit nang makita niya ang strawberry tart ay bumalik ang kanyang alaala sa kanyang mga yumaong ina at ama at napapaiyak na lang siya dahil alam niyang totoo talaga ang alaala niya at hindi nagsinungaling si Marcia. Niyakap niya si Marcia at humingi ng tawad at sinagot ni Marcia nito na mananatili pa rin ang alaala na kanilang pinagsamahan sa isip at puso ng bata. Isang araw bago ang retrieval ni Marcia ay may dumating na pangit at nagpapakilalang empleyado ng terminal service at hinahanap si Marcia. Tinuro ni Sota ang pinuntahan ni Marcia kaya nagpunta ang lalaki doon at kinidnap si Marcia. Agad ding nalaman ni Tsukasa at ng iba pa ang pagkawala ni Marcia at may natitira na lang itong ilang oras bago ang kanyang expiration. Ni-report din ito ng kanilang manager na si Takao Yamanobe sa director ng kumpanya at pinakilos ni Godo ang private security firm na R Security.
Sa isang checkpoint ay pinagbawalan sila ng tao ng R-Security na pumasok ngunit nagalit si Kazuki at pinatawag ang boss nila na nagkataon ding kilala ni Kazuki. Ito si Shinonom na may utang na loob kay Kazuki kaya sila pinapasok at sinabi pa ang detalye ng base ng kidnapper. Habang naglalakad sa madilim na eskinita ay nagreklamo si Michiru kung bakit kailangan nilang makipagtulungan sa R-Security. Naipakita na Giftia din ang nagpalaki kay Michiru at nang mag-expire ito noon at naging lagalag ay pinagbabaril ito ng R-Security. Mahinahon pa ang kanyang ama nang dumating si Kazuki para i-retrieve ang Giftia. Subalit dumating ang R-Security at sinabihan sina Michiru at Kazuki na lumayo sa expired na Giftia. Pinilit nilang hatakin ang dalawang babae at dito na nagsimulang magalit at magwala ang tatay ni Michiru at nasaktan pa ang isang paa ni Kazuki. Kaya inutusan ni Shinonom ang kanyang mga tauhan upang pagbabarilin ang ama ni Michiru. Kalaunan pa ay nagawang hanapin ni Yasutaka at Sherry kasama ang R-Security ang headquarters ng kidnapper at nahanap nila ang nabugbog na taong dumukot kay Marcia. Naisip nilang nakatakas na si Marcia pero posibleng expired na ito. Ipinagbigay alam ni Kazuki sa lahat na si Marcia ay naging isang lagalag. Kapag expired na kasi ang mga Giftia ay nagiging malakas at agresibo sila. Inutusan ni Kazuki ang mga kasamahan na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan si Marcia habang hindi pa ito nahahanap ng R-Security. May gamit silang espesyal na baril para lang sa mga Giftia para sa last resort. Habang sina Tsukasa at Isla ay tumatakbo sa hallway ay nabunggo sila ni Marcia at bumagsak sila pareho. Inilabas ni Isla ang kanyang espada at sinabihan si Tsukasa na tumabi muna. Subalit dumating si Sota sa eksena at isinigaw ang pangalan ni Marcia. Naging sanhi ito upang mawala sa sarili si Marcia at nabunggo si Isla na natambas saka mabilis na tinangay si Sota patungo sa tuktok. Nagpadala ng distress call si Tsukasa sa mga empleyado ng Terminal Service 1 at sinabing papunta na si Marcia sa District B4 habang si Isla ay nanghihina. Pinaghahanda ni Shinonom ang kanyang mga opisyal para ma-terminate si Marcia pero nagawa siyang muling ma-blackmail ni Kazuki dahil sa naputol nitong paa dahil sa maling aksyon noon ni Shinonom. Kaya binigyan pa sila ng 30 minutes. Sa rooftop ng gusali ay naabutan ng mga bida na nakahiga si Sota sa sahig habang tinitingnan ni Marcia. Dahil sa tinamong pinsala kanina ay bumagsak ang katawan ni Isla. Sinubukan pang makipag-usap ni Tsukasa kay Marcia para sana i-retrieve ito at lumapit naman ang Giftia. Ngunit nang magkamalay si Sota at tinawag ang pangalan ni Marcia ay muli itong naging baliw at sinakal ang bata. Itinutok ni Tsukasa ang baril kay Marcia pero nag-aalangan na iputok ito kaya tumayo si Isla hawak ang espada at binalak atakehin si Marcia. Pero kinalabit na ni Tsukasa ang baril. Kinabukasan ay makikita sa attendance board na hindi nag-report sa trabaho si Isla. Ipinakita ang nangyari na nakailag din si Isla sa bala ng baril ni Tsukasa at nataman si Marcia. Ito ang nagdulot ng panghihina at unti-unting pagkasira ni Marcia. Habang nagpapalakas pa si Isla ay patuloy pa rin sa pagpasok sa trabaho si Tsukasa. Pagkatapos ng kaunting meeting ay bumisita si Tsukasa sa recovery room at magdamag na binantayan si Isla. Minsan sa opisina habang inaakbayan ni Yasutaka si Susaka ay aksidenteng natapon ang tea na tinitimpla ni Isla. Saka nagpunta ito sa washroom at nag-isip. Saka habang kaharap si Tsukasa ay sinabi ni Isla na ang gwapo ng ngiti ng lalaki kaya biglang na-curious ang katabi nilang si Michiru at inisip na baka kinalabit ni Tsukasa si Isla kaya nagbago ito bigla. Pero sinabi ni Isla sa mga kapwa babae kalaunan na hindi niya matanggal sa isip si Tsukasa pagkatapos ng nangyari kay Marcia. Nagbalak ang tatlo na ispayan si Tsukasa at nagte-telescope sila sa tuktok ng gusali nang biglang matamaan ng ballpen ang kanilang binoculars. Ibinato pala ito ni Sherry na malakas ang pakiramdam pag may naninilip sa kanya. Na-develop ito dahil sa experience niyang pamboboso ni Yasutaka. Sinundan ni Naero at Isla si Tsukasa mula sa bar hanggang sa pinagliliguan ng mga lalaki kaya nagulat si Tsukasa. Kinabukasan ay napag-alitan tuloy si Ero. Kalaunan pa ay pinayagan na si Isla na umuwi sa dormitory at pag-uwi niya ay hinanap niya si Tsukasa pero wala ito hanggang pagsapit ng gabi. Naisip niyang magpunta ng office at doon ay naabutan niya sina Kazuki at Tsukasa na nag-uusap at narinig niyang sinabi ng boss na kakaunting oras na lang nabuhay ni Isla. Labis na kinalungkot ni Tsukasa ang nalaman. Sinabi ni Kazuki na maghanap na lang ng ibang partner si Tsukasa pero sinabi ng lalaki na nais niyang makasama si Isla hanggang sa huli, na ikinasaya ni Isla. Matapos mapag-alaman na kaunting oras na lang ang natitira para kay Isla ay naisip ni Tsukasa na yayain ito sa isang date. Pero hindi niya alam kung paano sabihin kaya humingi siya ng payo sa mga boys. Kaya nang mag-isa lang ni Isla sa labas ay tinulak ni Yasutaka si Susaka na lapitan ng babae. Sinabi nga ni Tsukasa ang nais at pumayag naman si Isla na mag-date sila sa darating nilang day off. Ngunit nagalit si Kazuki at sinabing kailangan pa ring magtrabaho ng bida ng seryoso. Kaya nagtrabaho nga ang bida ng mas mabuti dahil inspired ito.
Nalaman din ni Michiru ang balita kaya sama-sama din siya sa mga babae pero ang totoo ay nagpapantasya ito kay Tsukasa. Pero inayos pa rin niya ang damit ni Isla para sa first date nila ni Tsukasa. Pagdating ng kanilang day off ay nagpunta sila ng park at pinakita ni Isla ang kanyang favorite spot doon na isang upuan kung saan dati silang nagtatambay ni Kazuki noong ito pa ang kanyang partner. Hindi pa daw nakasakay ng kahit ano sa fun park si Isla kaya sinabi ni Tsukasa na subukan nila ang lahat. Habang nasa Ferris wheel ay biglang nawala ng malay si Tsukasa at napasobsob ito sa siopaw ni Isla na mukhang nasarapan pero hindi alam ang gagawin. Kalaunan ay nagising si Tsukasa sa isang kwarto katabi si Isla. Nahilo daw ito dahil sa sobrang sipag. Muntik na siyang dalhan ni Michiru ng kanin na may pangpa-inlab pero naunahan siya ng hiya kaya umalis din. Sa loob ay nasabi ni Tsukasa na kahit may isang buwan na lamang bago mag-expired si Isla ay nais pa rin siyang makasama ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng trabaho ay sinabi ng isang owner na nais pa rin niyang manatili ang katawan ng kapamilyang Giftia ngunit papalitan lang nila ang operating system nito. Na-curious tuloy ang bida at nagtanong-tanong sa mga kasama kung posible bang muling maaalala ng isang Giftia na napalitan na ang OS ang nakaraan pero sinabi ng mga ito na hindi. Kalaunan pa ay nakilala ni Tsukasa at Isla si Andy mula sa Terminal Service 3. Dumating ito para makipagtrabaho sa kanila. Nakita ni Ero si Andy at niyakap at ginawang panghilamos ang siopaw ni Andy kaya siya tinapon. Umalis din agad si Ero nang makapag-isip at kalaunan ay pinakita na dati pala niyang kapitbahay at matalik na kaibigan ang avatar ni Andy. Pero ang pangalan nito noon ay Olivia. Kalaunan ay magkakasama sina Isla, Tsukasa at Olivia at hinabol nila ang isang babae at lalaki na Giftia na sinubukang tumakas. At pinagpirma nila ang babae kahit na hindi pa ito handa para pakawalan ang lalaki. Hindi nagustuhan ni Tsukasa ang pamimilit ni Andy sa pagpirma ng owner pero SOP daw ito ng trabaho nila ayon kay Yasutaka. Kalaunan pa ay nagpatulong si Ero kay Tsukasa dahil nais daw ni Andy na masilip ang carnival kung saan dati silang nagtatambay ni Olivia. Niyakap-yakap niya ng mahigpit ang swerteng lalaki na namasahe. Sinabi ni Tsukasa na nais magpasama ni Ero at Andy kaya sumama din si Isla. Dumating ang gabi at nagpunta sila ng bayan para sa dinaraos na carnival at doon ay nagkaroon ng magandang oras ang lahat. Maliban lang kay Isla na hindi sinasadyang naiwanan ng tatlo dahil busy silang nag-uusap. Pagputok ng fireworks sa langit ay naalala ni Tsukasa si Isla at hinanap ito nang wala sa tabi. Nakita niya ito sa paborito nitong upuan sa parke na tinatakpan ang tenga. Humingi siya ng tawad at saka hinawakan ang kamay ng babaeng robot at nanood sila ng paputok. Sinabi ng naluluhang si Isla na kung nasasaktan si Tsukasa na kasama siya na mawawala din lang sa hinaharap ay itigil na lang nila ang pagiging magpartner sa trabaho. Ngunit sa puntong ito ay niyakap ni Tsukasa si Isla at ipinagtapat ang libog. Nasa tabi din pala sina Andy at Ero na nakikinig at nakita nilang binasted ni Isla ang lalaki. Dahil sa nangyari ay naging tulala si Tsukasa at lumulutang lang ang kaluluwa. Pinakitaan pa siya ni Yasutaka ng mga sexing larawan na paborito mo pero wala pa ring epekto. Dumating si Michiru na nagagalit at sinubukang tanungin si Tsukasa pero pinigilan siya ng iba. Kaya kinausap niya si Isla at nakwento ng robot ang nangyari mula sa pagkawala niya hanggang sa pag-hold ng hands nila at pagsasabi ni Tsukasa ng kanyang damdamin. Kaya pa simple lang si Michiru na nagselos. Sinabi nitong subukan muna ni Tsukasa at Isla na maghiwalay ng kwarto at ginawa nga nila ito. Nakitulog si Tsukasa kay Michiru kasama ni Zack. Samantalang nakitulog naman si Isla kay Ero na pinaglaruan siya at pinagdamit ng kung ano-ano. Kinabukasan ay nakita ni Isla sina Tsukasa at Michiru na sabay na lumabas ng kwarto kaya nagselos ito na napatakbo. Pero kalaunan pa ay kinausap ito ni Michiru at Tsukasa at pinaliwanag ang nangyari. Sinabi ni Isla na bigyan pa siya ng kaunting panahon para makapag-isip. Pero kada nag-uusap sina Tsukasa at Isla ay lihim na nagseselos si Michiru. Muling nag-usap sina Michiru at Isla at sa pagkakataong ito ay sinabi ng Giftia na tuwing makikita niya si Tsukasa ay kakaiba ang nararamdaman niya sa kanyang sarili. Kaya sinabi ni Michiru na pag-ibig na nga ito. Binalak niyang samahan si Isla papunta kay Tsukasa para sabihin ang nararamdaman pero sinabi ni Isla na kung pag-ibig nga ito ay mas lalo siyang dapat na lumayo sa lalaki para hindi lang ito mas lalong masaktan. Saka nagtapat ito kay Michiru na may isang buwan na lang siya para mabuhay. Labis na nagulat si Michiru at sa labas ay naiiyak siya nang lapitan siya ni Tsukasa. Sinabi ni Tsukasa na kahit malapit nang mag-expire si Isla ay mamahalin pa rin niya ito hanggang sa huli kaya sinabi naman ni Michiru na susuportahan silang dalawa. Ngunit nang kausapin ni Kazuki sina Isla at Tsukasa ay sinabi nitong paghihiwalayin na nila silang dalawa kaya sila nagulat pareho. Nang tanungin siya ni Tsukasa ng dahilan ay sinagot ni Kazuki na bawal ang magjowa sa opisina. Pag-uwi ay hinahanap ni Kazuki si Constance pero umalis daw ito para makipag-night fishing kasama ni Takao.
Dahil sa inis ay uminom siya ng maraming beer at soju at paggising niya ay nagulat na lang siya dahil maraming sulat ang mukha ni Isla, na siya din pala ang may kagagawan. Nagulat ang kanilang mga katrabaho sa office dahil wala pa silang narinig na tuntunin na bawal ang magjowa sa office. Nakipag-partner si Kazuki kay Isla samantalang si Constance naman ang magiging partner ni Tsukasa. Pagkatapos ng meeting ay nagpaiwan si Tsukasa at sinakal at kinausap ni Kazuki na para daw ito sa ikabubuti nilang pareho ni Isla. Pagkatapos bisitahin ni na Constance at Tsukasa ang isang customer ay magkasama silang kumain ng lunch. Nakita ni Constance na nag-aalala si Tsukasa kay Isla pero sinabi ng giftiya na babantayan ni Kazuki ang babae. Pinagtapat ni Constance na kakaiba ang kanilang terminal kumpara sa ibang terminal na walang pakialam sa pakiramdam ng mga owner kung mawawala na nila ang kanilang mga mahal na robot. Ang idea na ito daw ay nagmula kay Isla noong magka-partner pa lang sila ni Kazuki. At buhat ng maging tahimik na si Isla ay ang prinsipyo pa rin ito ang pinatupad ni Kazuki sa kanilang terminal. May pinuntahan namang gangster sina Kazuki at Isla at sinabi ng boss na samahan nila ang kanyang giftiya sa mga nalalabing oras nito. Pero sinabi ni Isla na mas mabuti kung makasama nito ang kanyang minamahal. Kaya nang sila nalang pag-uwi ay kinumpronta ni Kazuki si Isla kung bakit niya pinagkakitang panahon kay Tsukasa. Nagalit naman si Isla at sinabing para ito sa ikabubuti ni Tsukasa. Kaya inamin ni Kazuki na iniwan niya noon si Isla dahil ang alam niya ay para ito sa giftiya ngunit nagkamali siya. Kung ipagkakait ni Isla ang kanyang nalalabing panahon kay Tsukasa ay magiging isa lang itong mapait na memorya sa lalaki. Dahil dito ay nakapag-isip ang babae at sinuportahan naman siya ni Kazuki kinabukasan. Pagpasok sa opisina ay nagpunta si Isla sa harap ni Tsukasa at sinabi nito ang nararamdaman sa lalaki na nais niyang mag-iwan ng magandang alaala at ayaw niyang maging broken ang lalaki na tulad ng nangyari sa kanya noong iwan siya ni Kazuki. Kinabukasan ay hindi pa rin komportable ang dalawa sa isa't isa pero sabay pa rin silang nagpunta ng trabaho. Maghuhold ng hand sana sila pero dumating ang iba pa na kinantsawan sila. Maging si Yasutaka ay nagtatanong kung nagkaroon ba ng bayuhan kagabi ngunit sinabi ni Tsukasa na hindi pa nga sila nagli-lips to lips kaya sinabi ng bayot na kawawang Junjun. Sinabi kasi ni Yasutaka na para makapag-adjust silang dalawa ay bigyan nila ng surprise ang isa't isa kaya sa araw na iyon ay nag-isip ang dalawa ng kung ano ang ibibigay sa jowa. Nagpatulong si Isla kay Michiru na magluto para kay Tsukasa pero ang problema ay hindi pala niya alam ang paboritong pagkain ni Tsukasa. Nilapitan nila si Tsukasa at tinanong kung ano ang nais nitong lutuin ni Isla pero sinabi ng lalaki na nais niyang makasama ito sa dinner. Kaya sinabi ni Constance na pwede naman silang magsamang magluto. Saka sila iniwan ng lahat maging si Michiru na out of place. Nagpunta pa sila para bisitahin ang gangster na customer at sinabi ng giftiya na mas masaya talaga pagkasama ang mahal. Pagkatapos ng trabaho ay nag-shopping ang dalawa at umuwi at masayang nagluto na magkasama at kumain ng masarap. Ngunit kinagabihan ay nagising si Isla na umiiyak kaya umakyat ito sa kinaroroonan ni Tsukasa dahil natatakot daw. Kinabukasan ay binigyan sila ni Zack ng 2 theater ticket at nang tanungin siya ni Tsukasa ay pinabisto nito ng harapan na plano ito ni Michiru. Kalaunan pa ay nagsilabasan na rin ang regalo ng mga lahat ng mga katrabaho nila. May nagbigay ng bukang ng hotel at resort at may nagbigay din ng damit at ticket para sa isang sikat na restaurant. Pinahiram din ni Yasutaka ang kanyang sasakyan para magamit nila anumang oras. Pagsapit ng day off ng dalawa ay nag-date sila gamit ang binigay ng kanilang mga katrabaho. Nanood sila ng love story kaya pagkalabas nila ay nais itong tularan ni Isla at pinahiga si Isla sa kanyang legs. Sa kaunting sandaling ito ay nag-enjoy ang dalawa na magkasama ng maghapon. Dumating ang araw na pinakita ni Kazuki ang form ni Isla na mula sa head office. Sinabi nitong si Tsukasa ang pipirma para sa retrieval ni Isla. Tinuturuan ni Isla si Tsukasa kung paano alagaan ng lalaki ang mga tanim nitong halaman kapag wala na siya. Nagulat naman si Michiru nang makitang nagtimpla si Tsukasa ng tea para sa kanya. Pinagalitan niya ang lalaki dahil bakit daw hindi nito magets ang idea na nais ng mga kasama niya na huwag silang pumasok ni Isla at ubusin ang oras sa piling ng isa't isa. Pero sinabi ni Tsukasa na nagpasya na sila ni Isla na ipagpatuloy ang gawain na mas lalong kinalungkot ni Michiru. Sa dormitory ay pinakita ni Tsukasa ang form ni Isla at pumayag ang babae na pirmahan niya ito. Nalulungkot si Tsukasa at sinabing paano na lang kaya kung tumakbo silang dalawa. Pero bigla siyang niyakap ni Isla at pinakalma. Saka pinirmahan ni Tsukasa ang retrieval paper para sa babae. Kinabukasan ay nagpunta sila sa owner na gangster at niretrieve ang giftiya na babae na kinalungkot ng lahat. Pagkatapos ay tinawagan sila ni Michiru dahil may hinanda ang mga ito na party para sa kanila. Kaya nagpunta naman ang mga bida para samahan ang mga kaibigan at doon ay nagsaya sila sa huling sandali. Saka nagpasalamat ang lahat kay Isla sa kanyang naging mabuting trabaho sa mga taon na nakasama nila siya.
Sa daan pa uwi ay nagtanong si Tsukasa kay Isla kung ano ang palagi nitong sinasabi sa mga nare-retrieve nilang giftiya. At sinabi ng babae na sana ay muli niyang makasama ang taong mahal nila. Maaga silang nagising at nagkwentuhan tungkol sa mga nasa diary ni Isla. Ito na ang huling araw nilang magkasama. Shocks, nakakalungkot. Naglinis sila ng bahay at nang marumihan silang pareho ay naisip ni Isla na maligo sila ng sabay kaya naligo nga sila. Tapos pa sekretong may nilagay na sulat ang babae sa mesa. Pinakita na marami din pala siyang sulat na iniwan sa mga kasama. Pagdating nila sa office ay naroon si Kazuki at nagtanong kung ano ang ginagawa nila doon sa huling araw ni Isla. Pinakita ni Isla ang ID at sinabing magtatrabaho sila hanggang huling sandali niya. Pero kinuha ni Kazuki ang kanyang ID na ibig sabihin ay pinapaalis na sila. Kaya nagpasalamat si Isla at umalis ang dalawa. Pero naroon din pala ang lahat na maaga para tignan sila. Nagpunta ang dalawa sa fun park na paborito nila at inubos ang nalalabing oras para magsaya. Nag-alala pa si Tsukasa nang makitang hapon na pala pero hindi niya ito pinahalata sa babae. Pagsapit ng gabi ay mas lalong tumitindi ang lungkot na nararamdaman ng dalawa hanggang sa magsara na ang park. Kahit sarado na ang park ay kinausap ni Isla ang guard at pinayagan naman silang sumakay sa Ferris wheel. At doon ay sinabi ni Isla ang posibleng mangyari sa buhay ni Tsukasa na hindi na niya makikita na mas lalong kinalungkot ng lalaki. Ngunit dito ay sinabi rin nila sa isa't isa ang nagustuhan nila sa kanila. At sa huli ay sinabi ni Isla na nagkaroon siya ng magandang buhay kahit sa maikling panahon lang. Saka binigay ng lalaki ang singsing para sa pag-retrieve sa babaeng mahal, at sa una at huling pagkakataon ay nakita ni Isla ang pag-iyak ni Tsukasa para sa kanya. Sa huli ay sinabi ni Tsukasa na sana ay makitang muli ni Isla ang kanyang mahal. At naghalikan sila sabay retrieve kay Isla. Nakita ni Kazuki na daladala ni Tsukasa ang babae sa pagbaba at sinabing ginawa niya ang tama hanggang sa huli. Saka pinakita na lahat ay malungkot habang binabasa ang sulat ni Isla sa kanila. Pagkatapos ng 9 na buwan ay bumalik si Tsukasa mula sa pagsasanay sa ibang terminal at masaya naman siyang tinanggap ng mga kasama. Saka pinakilala sa kanya ang kanyang bagong makakapartner at hinawakan ang kamay ng mukhang kamay ni Isla. Ang teorya ko dito ay nilagyan ng bagong OS is Isla kaya siya pa rin ang partner ni Tsukasa. Ang teorya ko dito ay nilagyan ng bagong operating system ang katawan ni Isla kaya siya pa rin ang partner ni Tsukasa. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime movie recaps to come. Mag-comment na ulit sa baba para sa posibleng susunod na anime series na aming i-upload. Panoorin mo rin ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay maganda.